live with purpose and obedience. So, kailangan nating mamuhay ng may layunin at maging masunurin tayo. So, kailangan natin na worship and praise God palagi. So, kaya nga, sinasabi niya sa banal na kasulatan, ang kanyang kaluguran ay nasa utusan ng Panginoon. Ano man ang kanyang gawin, ay uunlad. So, dapat ganito ang mga mananampalataya. Kaya sinasabi niya sa Psalm chapter 1, verse 2, but his delight in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. So, dapat lagi tayong nagninilay-nilay araw at gabi. So, kaya sinasabi pa niya rito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, and his leaf also shall not wither, and whatsoever he do shall prosper. So, ibig sabihin, ito yung mangyayari sa mga taong laging pinagninilay-nilayan ang salita ng Diyos. So, hindi sila malalanta. Para silang punong nakatanim sa tabi ng ilog, malalim ang ugat. Patuloy na inaalagaan ng Diyos at magiging matatag dahil sila'y inaalagaan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito'y nagbubunga sila. Lagi silang nagbubunga, ano man ang kanilang ginagawa, sila'y pinagpapala ng Panginoon. So ito'y nagbubunga sa kapanahunan, nagbubunga na nakikita at makadiyos na mga resulta sa tamang panahon. So ang kanilang dahon hindi nalalanta, ibig sabihin nananatili silang masigla sa espiritual kahit na sa mahirap na panahon. So kahit na nakakaranas ng mga hamon, mga pagsubok, laging nananatiling kalmado, laging masaya, laging sapagkat ito yung hindi sila nawawala ng pag-asa. Ano man ang kanilang gawin, sila yuunlad, pinagpapala ng Diyos ang gawain ng kanilang mga kamay. Na naayon sa kanilang kalooban ng Diyos na tayo maging mabuti, hayahay ang buhay. Ito yung kagalakan dahil sa sumusunod sa mga lakad na ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang ating salita ay ang batayan ng ating pamumuhay, ang ating iniisip, kailangan salita ng Diyos. Ang ating pinag-uusapan, kailangan salita ng Diyos. Ang ating kinikilos, batay sa salita ng Diyos. So ito yung pagsunod ay isang landas tungo sa kagalakan at hindi isang pasanin. So kaya nga't mahalaga, tulad na lamang sa halimbawa of joy walks, tulad nila Pablo at Silas, ang kanilang kagalakan ay hindi sa sitwasyon, ito ay spiritual. So kaya nga kahit sila'y nabilanggo, sila'y nagpuri sa Panginoon. So kaya nga kahit anong sitwasyon na mararanasan natin, tayo magpupuri sa Panginoon. Kaya nga ito yung mahalagang mensahe, to walk in complete and enduring joy. So kailangan natin, lagi nating tandaan na stay connected with our Lord Jesus Christ. So lagi tayong nakakonect sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay ng magandang balita. At dapat lagi tayong practice thankfulness. So, ibig sabihin, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, dapat lagi tayong magpapasalamat. At pangatlo, kailangan natin be led by the Spirit. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, lagi nating i-acknowledge ang Banal na Espiritu sapagkat siya ang nagtuturo upang tayo ituro sa tamang landas. At dapat yung focus natin ay sa eternal truth na katotohanan. Ang katotohanan na dapat tayo ay maniwala sa salita ng Panginoon na siya ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas, siya ang dahilan kung bakit tayo hayahay, siya ang dahilan kung bakit wala kang sakit, siya ang dahilan kung bakit ka masaya, maligaya, at punong-puno ng pagpapala. At kailangan natin lagi tayong sumunod sa salita ng Panginoon. So yun ang dapat nating tandaan, na ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin
na dapat tayo mananatili lamang sa ating Panginoong Kristo, na ito ang dahilan kung bakit tayo ay hayahay lagi ang ating buhay. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat tayo lumakad lamang sa kagalakan na pangmatagalan tulad ng pagtitiwala natin sa Panginoong Kristo na mananatili sa bawat mananampalataya.